Nakakahiya, natatakot tayo humingi ng tulong. Lalo pat kung minsan, nakaranas na tayo ng rejection. Magandang tumatayo sa sariling mga paa, pero kapag kailangan na ng tulong, humingi ka. Walang masama doon. Let me tell you one thing. Kailangan nyo ng tulong. Statement po yan, hindi tanong. Kailangan nyo ng tulong. Pag sinabing statement, katotohanan po yan. Hindi nyo po pwedeng i-deny yan. At walang masama dyan. Simula pa lang nung tayo nasa sinapupunan, kinailangan na natin ng tulong. Hanggang ngayon, nangangailangan tayo ng tulong. Kaya yung sinabi ko, statement, hindi kailangan nyo ng tulong. You need help. Kung kailangan nyo, nandito lang ako ha. Bakit natin pinapagaan ng ganon? Bagamat totoong kailangan ng tulong ng tao. Kasi nahihiya tayo. Because we know what it's like to struggle in life. Tayo man, nangailangan din ng tulong. Nakakahiya, natatakot tayo humingi ng tulong. Lalo pat kung minsan, nakaranas na tayo ng rejection. Katulad ng babaeng ito, kawawa kasi nalulunod na. Kaya sumisigaw siya, "Tulong! Tulong! 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 Hindi ako marunong lumangoy! Tulong!" Aba, yung nakarinig sa kanya sa di kalayuan, ang sabi ba naman sa kanya, "Hay! Tumahimik ka nga! Ako nga hindi marunong maggitara. Sinisigaw ko ba?" Seriously, kailangan natin ng tulong. Kahit naka-experience na tayo ng rejection. Kahit nga sa buhay pananampalataya isipin po ninyo, yung sa buhay pananampalataya na pwede mong sabihin, pwede naman akong magdasal ng mag-isa, pwede naman akong magpakabuti ng mag-isa, bakit kailangan ko ng tulong? Sinasabi ng Panginoon ngayon, if you love me, you will obey my commandments. Huwag na tayong magkaila. Mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Yun na lang pinakaunang utos. Love me with all your heart. Nasusunod ba natin yon? Sigurado ako, kung pumatak yung ulan, makulimlim lang. Kung pumatak yang kanina, wala yung iba sa inyo dito. Di ba? Patak lang ng ulan, nasubukan ka. Yun pa kayang mahalin mo ang kaaway mo. Yun pa kayang magbigay ka kahit wala ka nang ibibigay. Yun pa kayang magpatawad, umunawa. Ang hirap nun. Kapatid, magandang tumatayo sa sariling mga paa, pero kapag kailangan na ng tulong, humingi ka. Walang masama doon. Tingnan po ninyo sa ating ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoon? If you love me, you will obey my commandments. Hindi niya sinabing, bahala na kayo kung anong gagawin ninyo. Alam niyang mahirap yon. Kaya ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng tulong. Ayun, ang Espiritu Santo. Another advocate. Napakagandang laking tulong. Bakit? Kasi nang sabihin ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng isa pang patnubay. Ang ibig sabihin niya noon, bibigyan ko kayo ng isa pang tulad ko. Yun ang ibig sabihin sa salitang Grego na ginamit dito. Hindi, bibigyan ko kayo ng isa pa na iba sa akin, kundi bibigyan ko kayo ng isa pang katulad ko. Magbigay tayo ng analogy para mas maintindihan ninyo. Itong sapatos na ito, gustong-gusto ko to. Love na love ko to. Favorite ko to. Hindi nyo na itatanong, hirap akong makakita ng leather na sapatos na komportable ako kasi masyadong malapad yung paa ko Kaya nung makita ko to, binili ko talaga. Don't get it wrong, mura lang po ito. Mura lang talaga ito. Hindi pag-uusapan yung presyo. Mura man yan o mahal yan. Komportable ko, kinuha ko. Ngayon, dahil favorite ko, luma na. Siyempre, natatakot ako. Paano? Pag nasira ito, mahihirapan na naman akong humanap ng komportable na sapatos para sa mga paa ko. Kaya sabi ko, maluwas ako, bibili ako ng isa pang pares ng sapatos na katulad nito. Same size, same style, same brand. Bakit? Para yung comfort na nararanasan ko ngayon, yun pa rin yung comfort na maranasan ko kapag nakabili na ako ng isa pang sapatos na tulad nito.
Hindi ako bibili hanggat maaari ng ibang sapatos na ibang style kesa dito. Ganito pa rin style, ganito pa rin brand, ganito pa rin size. Naintindihan po ba ninyo? Pero iwan na natin ang topic na ito kasi hindi ko sasabihin yung brand. Hindi ko sasabihin yung size. Kilala ko yung iba sa inyo. May mga nanonood pang kaibigan ko, naglalaro na sa mga isip nyo, dapat malaman ko yung brand at yung size niyan. Bibili ko si Father niyan. Huwag niyo akong tambakan ng sapatos, parang awa niyo na. Ako na lang po ang bibili. So yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Patungkol sa Espiritu Santo, bibigyan kayo ng isa pang patnubay, pero pagdating ng Espiritu Santo, ako din yun. Kung ano yung tulong na ibinigay ko dati, yun din ang itutulong ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Example, sige, tingnan niyo yung pagkakapareho Sino ba ang nagturo sa atin na magdasal? Si Jesus. Natatandaan niyo yon? Ang sabi ng mga alagad, Lord, teach us to pray. So, He taught us, Our Father in heaven, holy be your. Yan ang standard ng ating mga dasal. Si Jesus, tinulungan tayong magdasal. Basahin po ninyo ang Romans 8:26, ang sasabihin doon ay ganito, we do not know how to pray as we ought. Kaya, idudugtong sa verse 26, ang Espiritu Santo ang namamagitan para sa atin. Siya ang dumadaing sa pamamagitan ng mga salitang hindi natin kayang isipin at bigkasin. Nakita ninyo? Panalangin. Pareho lang. Jesus, Holy Spirit, tinutulungan tayong manalangin. Si Jesus, tinuruan tayo ng maraming bagay, parables, Beatitudes, Sermon on the Mount. Tinuruan tayo ng maraming mga bagay na dapat nating malaman. Basahin ninyo yung sinasabi ni Jesus patungkol sa Espiritu Santo. Sa John 14:25, ang sasabihin doon ay ganito, at ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at ipapaalala sa inyo lahat ng sinabi ko na sa inyo. O di ba magkapareha sila ni Kristo? Pagtuturo, nagturo si Kristo, magtuturo ang Espiritu Santo ng tinuro ni Kristo. Parehas. Bago umakyat si Jesus sa kalangitan, anong sasabihin niya? I will be with you always. Anong sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon patungkol sa Espiritu Santo? And this, another advocate, the Holy Spirit, will be with you always. Nakita niyo? Parehas. Si Kristo at Espiritu Santo. And even as we grieve the Spirit, even we rebel against the Spirit, even we sin against the Spirit, as we do with Jesus, the Spirit will always be there for us and with us. Nakita nyo? Pareho. Kaya kung sasabihin ninyo, napakaswerte ng mga tao dati, nakasama si Jesus, narinig si Jesus, nakasama si Jesus ng personal. Kapatid, I'm telling you this, kung ngayon, merong kang malalim na relasyon sa Espiritu Santo, parang kasama mo na rin si Kristo. Hindi mo lang nakikita saan yung tao, pero sa mga sakramento, kung nandoon yung puso mo, mararamdaman mo si Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, di ba, nasasabi natin, iba yung pakiramdam ko. Ramdam ko sa buhay ko ang Diyos. That's the Holy Spirit working in you. Kaya nga, di ba, yung iba sa inyo, masabi sa akin, Father, for some reasons, alam mo, kapag nagsesermon ka, feeling ko ako ang kinakausap mo. Tumbok na tumbok mo yung pinagdaraanan ko, yung problema ko sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko, yung problema ko sa negosyo, may sakit ako, may sakit ang mahal ko. Tumbok na tumbok mo. Parang ako ang pinatatamaan mo. Oy, excuse me ha. Hindi kita kakilala. Hindi ko alam ang istorya mo. Hindi kita naiisip habang ako'y nagsasabi ng aking homilya. Pero kapag ang Espiritu Santo ang kumilos, tatamaan ang dapat na tamaan. Makakaramdam ng tulong ang sa Kanya ay nangangailangan. Mangungusap at mangungusap si Jesus sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng salita niya, sapagkat siya ang nakakaalam ng istorya ng buhay mo. O di ba't kay ganda? Kahit wala na si Kristo, physically bilang tao, nandyan pa rin siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. I-segue natin, Mother's Day.
Minsan ay meron akong nabasang quote. God wanted to be everywhere. And so He created mothers. Gusto ng Diyos na nandun siya kung saan-saan, lalong-lalo na sa oras ng iyong matinding pangangailangan. Kaya nilikha niya ang mga nanay ilaw ng tahanan. Totoo naman. Kasi kung titingnan mo yung topic natin, Jesus and the Holy Spirit nagtuturo sa atin ng maraming bagay. O di ba't ganyan ang ating mga nanay? Tinuruan tayo ng ating mga nanay na magdasal. Nandiyan yung nanay ko. Siya ang nagturo sa akin magdasal. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, pag nahuli kita, pag nakita ko yung grade mo na mababa, magdasal ka na. Joke lang. O di ba? Ang mga nanay din natin ang nagturo sa atin ng maraming mga kahulugan ng buhay. Halimbawa, yung kahulugan ng one for all for one. Kasi kapag nagagalit si nanay kay tatay, kapag nagagalit si nanay, halimbawa sa isang anak, damay lahat. Huwag kang kikibo. Lahat kayo damay kapag galit si nanay. Yan ang ibig sabihin ng all for one for all. Pero mas palalimin natin, sa kabila ng mga kapintasan ng mga nanay natin, ang ating mga nanay ay nandyan lagi para sa atin. Bakit? Kasi hindi nila maihiwalay ang kanilang buhay sa iyong buhay. Bakit? Kasi nagsimula ang kanilang pagiging nanay nang bigyan kanila ng buhay. Dati hindi naman sila nanay eh. Di ba? Pero nang isilang ka, nang bigyan ka ng buhay, nagsimula ang kanilang pagiging nanay, nakakabit sa iyong buhay. At mula noon, hindi na naalis sa pagkakaugnay. Yes! Kahit wag mo siyang pansinin, kahit iyo siyang tiisin, kahit hindi mo pahalagahan, kahit mag-asawa ka at may mas mahaling ka ng iba, nanay pa rin siya para sa iyo na anak niya. Hindi na ito depende sa gusto mo. Ito'y depende na sa buhay mo. Habang nabubuhay ka, nanay siya para sa iyo. Kasi po pwede mong sabihin, inalagaan ka lang naman ng nanay mo ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Idagdag mo pa yung 3 taon, 4 na taon, na kinarga ka niya sa kanyang mga braso at kamay. Kapatid, hindi ganun kadali yon. Ang hindi mo nakikita, simula nang bigyan ka niya ng buhay, kinarga ka na niya, inalagaan ka na niya sa puso niya. Yun ay panghabang buhay na. Kaya nga, kapag sinasabi ko ito sa mga ikinakasal ko, totoo naman eh. Lalong-lalo na kapag yung ikinakasal ay nagsabi na ng mga salitang ganito. Sasabihin ni groom kay bride, ni bride kay groom, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman. Sino talaga ang karugtong ng buhay mo? Di ba ang nanay mo? Pero sa dako ngayon, para bang inaalis mo yung dugtong ng buhay mo sa nanay mo, idinudugtong mo sa ibang tao na hindi mo pa kilala talaga, na hindi mo man kadugo. Kaya sinasabi ko sa mga kinakasal ko, sa puntong iyon, nagbabago ka na sa nanay mo eh. Pero siya hindi magbabago sa iyo. Ikaw pa rin ang pinakamamahal niyang anak. Maniwala. Once a mother, always a mother. Because a mother's heart will always be with her child. Kaya nga, totoo yung sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, habang nandyan ang Espiritu Santo, nandyan si Kristo, hindi mo po pwedeng sabihin nag-isa ka. Demonyo ang magsasabi sa iyo, wala kang kwenta, hindi ka niya mahal, hindi pwede yun. Kasi bawat isa sa atin mahal ng Panginoon. Kaya kahit wala niya siya physically sa mundo, nandyan ang Espiritu Santo. Tumawag ka, damdamin mo, mararamdaman mo siya. In the same vein of thought, hindi mo po pwedeng sabihing nag-iisa ka, basta't nandyan ang iyong ina. Kahit patay na yung nanay mo, tumatawag tayo, San Isidro, Santa Maria, hindi ko dinadowngrade yung panalangin nila. Pero sino ba ang mas nakakakilala sa'yo?
Sila ba o yung nanay mo? Kilala ka ni Santa Maria, kilala ka ni San Isidro, kilala ka ng mga santo. Bilang isang Kristiyano, sumusunod kay Kristo. In general, kasama ka ng karamihan. Pero yung nanay mong nasa langit, sigurado ko, ang focus ay dasal para sa'yo. Kaya kahit patay na ang nanay mo, hindi ka pwedeng mag-isa. Lalo pat kung buhay pa, sapagkat ang lahat ay gagawin ng isang ina. Lahat ng makakaya niya para sa anak niya. Kahit mali ang anak niya, pagsasabihan niya yan, papagalitan niya yan, pero sa huli, kakampi pa rin niya yan. Kakampihan pa rin niya yan. At kahit nasa banig na ng karamdaman at wala nang magagawa para sa anak, sukat ibigay ang buhay, may magawa pa rin sa anak. Marahil ay sasabihin sa Diyos, Lord, kunin mo na ako. Kasi ayaw ko ng pahirapan ng anak ko. Ganon ng nanay. Makakalimutan ng buhay. Buhay dalaga, makakalimutan ng buhay. Buhay bilang lawyer, bilang engineer, bilang doktor, bilang nurse, bilang judge, bilang tindera. Makakalimutan niya ang lahat ng buhay. Pwede niyang kalimutan ang buhay niya bilang asawa kapag nilimot na siya o iniwan na siya, sumakabilang buhay man o sumakabilang bahay man ng kanyang asawa. Kaya niyang iwanan ang buhay na yan. Pero hindi niya kakayaning iwanan ay ang buhay niya bilang isang inay. She was once a woman, a daughter. She was a wife. But when she became mother, yun na para sa kanya ang lahat-lahat. Sana, yun ang ating makita. Kasi po pwedeng ngayon, may barkada ka, may pamilya ka na, may asawa ka may anak ka. Nakita mo, naiiba yung priorities mo. Nakita mo, naiiba yung buhay mo. Pero yung nanay mo, ang buhay niya nakakabit sa iyo. Hindi magbabago. Ito sanang ating makita, ha? Lalo tigit kapag ang ating mga nanay ay buhay pa. Amen.